Ako po si Faustin Padla, 36 years old na po. Bali, na-hired po ako nung 2021. Bali, magti 3 years na po ako itong taon na to. Pero yung pagiging motorcycle ko po, dati po kasi nag-ano po ako noon, mag-start po yung pandemic. Pumasok po ako bilang isang delivery riders. Tapos po nung taong 2021, nag-angkas na po ako. Sobrang dami ko rin pong na-experience kung ano-ano po yung mga na napasukan ko. Katulad niya po niyan, naging bagger po ako ng isang supermarket. Tapos naging gift wrapping clerk po ako sa isang SM. Nag-sales clerk din po ako sa Guess. Tapos hanggang sa natuto po ako magmaneho ng sasakyan. Pumasok po ako sa isang TNVS sa Uber and Grab po. After po noon, bago po mag-pandemic, hinto po yung operation ng TNVS. Tapos doon ko po naisip na pumasok po ng motorcycle taxi. Yun nga po yung delivery ng Lalamove. Tapos hanggang sa nakilala ko si Angkas. Parang ano po kasi, na-miss ko yung passenger pag-servisyohan. So pumasok po ako sa Angkas. Then, yun po. Nagsimula na po yung buhay ko kay Angkas. Mula po nun, doon na po nagsimula. Mas natugunan ko po yung mga pangangailangan ng pamilya ko po. Para sa akin po, normal naman po yung may ma-experience kang bad. Kasi kasama po sa paghanap buhay po namin. Kailangan kasi, nandyan po yung mahabang pasyensya. Mapagkumbaba mo. Kasi, yung isang katulad yan, ng ibang passenger, isa sa mga kinaiinisan po namin, halimbawa, pipick upin na po namin si passenger. Pagdating po namin doon, malayo yung panggagalingan. Tapos, pagdating namin doon, pag-aantayin ka pa ng almost 10 minutes. Siyempre, sayang yung oras. Doon ko nasabi yung time is gold. Sobrang talagang napaka-halaga ng oras na yun. Pag may time na kaya pa, talagang feeling mo malakas ka pa. Kasi minsan pag bebagyo, talagang sobrang lamig. Minsan, namamanhid na po yung mga kamay namin. Yun po yung isa sa mga mahirap eh. Pagka dumadating na yung time na gano'n, yung bagyo, siguro kailangan protektahan mo na lang sarili mo para lumakas yung immune system, di na tayo magkasakit. Yung pinaka-best sa akin, yung mapag-servisyohan ko sila. Tapos masaya mo silang naihatid. Kasi may mga passenger kami na nakikipagkwentuhan. Tapos sabihan ng live. Minsan yung mga gano'n, yung mga time na yon, parang magugulat ka, nagiging open na kayo, parang ano istorya ng buhay mo, istorya ng buhay ni passenger. Masaya yung gano'n. Average po, ako po kasi hanggat hindi ko po nakukuha yung 20 rides per day, hindi po talaga ako humihinto eh. Pero ginagawa ko po yun during rush hour. Sa morning, kabiyahe po ako sa morning, tapos uuwi po ako ng tanghali para sunduin ko po yung mga anak ko galing school. At makapagsabay din po kami mananangalian, tapos papahinga, tapos babiyahe ulit ako ng hapon during rush hour ulit. Ganun po ang buhay. Ikot lang, tapos gigising ulit ako umaga, paulit-ulit. Mamamalayan mo na lang, ayan na, kumikita ka na pala, tapos nagagawa na ng pamilya mo yung mga gusto nila. Minsan, umabot ng 1 hour, 2 hours, wala talaga. Parang nagugulat na lang kami, may problema ba apps? Minsan, nakikichismis kami sa passenger, sira ba apps nila? Bakit ganito? Parang hindi normal. Yun pala, talagang may time talaga na walang booking. Yung gano'n, talagang, yun lang, bahalang pasyensya, tiyaga. Siguro pinakamatagal na yung 10 minutes, yung pag-aantay mo. Pero yung pag lumagpas na ng 30 minutes, parang hindi na normal. Kailangan mo na siguro doon miskarte. Yung lilipat ka ng ibang location, gagapang ka, hanggang sa magugulat ka, may papasok na lang na booking. Ganun po kasi karamihan diskarte sa amin. Pagka sa isang lugar, nag-stay ka ng 30 minutes, wala pa rin booking, lilipat na kami ng ibang lugar para mag-umandar yung GPS. Kumbaga parang gano'n, baka sakaling ma-track ka ng passenger habang nag-book sila. Ayun, ganun yung diskarte po ng isang biker. Lilipat lang para makakuha ulit ng booking.